Ito na nga mga lods ang matagal na nating hinihintay. Ang new chapter ng manhwa na The Beginning After the End ay lumabas na mga lods, kaya wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsisimula ang chapter mga lods. Sa labas ng wall, sa malamig na kilma makikita natin na may mga manlalakbay na patungo sa malaking pader. 4 na karwahe ang nasa mabilis na patungo. Makikita natin na ang ama pala ni Arthur ang nagmamaniubra ng isang karwahe. Katabi niya si Helen Shard at kasama niya ang Twin Horns members. Sumigaw si Reynolds na makikita ko na ang wall, magmadali na tayo. Sa loob ng karwahe nasa loob sina Jasmine at ang ina ni Arthur na si Alice. Ang isa sa Magic Beast ay nakasenses ng danger at bigla siyang nagwala. At ang ama naman ni Arthur na si Reynolds ay itinaas ang kanyang alerto. Patuloy sa pagwawala ang Magic Beast habang pinipigilan ito ng ama ni Arthur ay sumigaw siya ng manatili kayong alerto, may mga kalaban sa paligid. Sa kabilang karwahe ay may tumama na fireball magic at tumagilid talaga ang karwahe sa sobrang lakas ng atake. Si Reynolds ay napatingin na lang sa mga kasama niya at napaisip ng panibagong ambush na naman ba ito? Ang Magic Beast ay nagwawala habang ang karwahe ay nasusunog sa harapan. Si Helen Shard ay naka-aim na ang kanyang arrow towards enemy mga lods. Habang nagwawala ang Magic Beast ay patuloy na pinipigilan ito ni Reynolds. May sumigaw sa likod, banda ni Reynolds, isa sa member ng Twin Horns, at sinabi na, "Banda dito!" Binitawan na ni Reynolds ang Magic Beast. Sa likod, ang Alacrian soldiers ay nagcast ng barrier spell para dalain ang mga arrow na patungo sa kanya. Si Jasmine ay sumugod patungo sa mga Alacrian soldiers. Si Alice naman ay nagready na rin ng fire magic. At si Helen Shard ay nagpapakawa ng barrage of arrows towards enemy. Sa kabilang bahagi naman, nasira ang karwahe at tumalsik ang mga members ng Twin Horns, kasama nilang tumalsik ang mga bagahi. Isa sa member ng Twin Horns ang nagcast ng wind magic para magkaroon ng cover ang buong team. Napakagatlabi na nga lang si Reynolds at sinabi sa kanyang sarili na, nasaan kaya nagtatago sila? Nagcast ng earth magic ang isa sa member ng Twin Horns at makikita natin na nagkaroon ng malaking wall sa paligid nila. Habang ang wind magic naman ay patuloy na umiikot sa paligid nila upang cover sa hindi inaasahang atake. Sumigaw si Reynolds at sinabi na, "Get ready to fight! At huwag niyong hayaang ma-damage pa ang mga supplies na dala natin." Hinutusan ni Helen si Durden na siya ang magpanatili ng defense para mabigyan mo kami ng daan ni na Angela sa tamang timing sa pag-atake. Si Durden ay nagcast ng earth magic at itinas sina Angela at Helen. Si Jasmine naman ay patuloy na patungo sa Alacrian soldiers. Sinalag lang ni Jasmine ng espada ang mga fireball magic na ibinato ng Alacrian soldiers. Sabay inihagis na din ni Jasmine ang dalawa niyang espada patungo sa kalaban. Nasalag naman ito ng Alacrian soldiers gamit ang barrier magic. Ngunit hindi niya napansin ang isang arrow na tatama sa kanya sa leeg. Ito galing kay Helen na naka-Hawkeye stance. Sa himpapawid naman, isang Alacrian soldiers ang nakasakay sa isang flying beast. Napansin agad ito ni Angela at nagcast siya ng isang wind magic towards sa kalaban, habang si Helen ay patuloy pa din sa pag-atake sa ibaba ng mga kalaban. Butas-butas ang pakpak ng flying magic beast dahil sa ginawang atake ni Angela. Isinigaw niya na pabagsak na ito Durden, maghanda ka na ng earth magic. At yun na nga, tusok sa isang matalas na bato ang flying beast at nakatalon naman papalayo ang Alacrian soldiers. Intake ito ni Helen, ngunit naiwasan naman ito ng kalaban at nag-counter-attack ito. Inihagis niya ang kanyang dagger towards other member ng Twin Horns. Isinigaw ni Helen na, salagin mo Reynolds ang paparating na atake, dalian mo. At mala Fire Fist Ace ang entrance ni Reynolds sa kanyang pagsalag sa atake ng kalaban. Kitang-kita naman natin na nababalot ng apoy ang halos buong katawan niya mga lods. Sumugot si Reynolds patungo sa kalaban ng ubod ng bilis at ang kanyang kamay ay nababalot ng fire magic. At ang Alacrian soldiers ay nag-create ng dagger gamit ang ice magic mga lods. Mas mabilis ang Alacrian soldiers sa pag-atake at si Reynolds ang unang nasugatan sa braso. Ngutit kita naman natin sa mata ni Reynolds at puno ng determinasyon siya. Sinabi pa ng Alacrian soldiers na, umalis ka dyan, huwag kang haharang-harang dyan. Napaatras naman si Reynolds at napahawak sa nasugatan na braso. At sumagot ng, hinding-hindi ako aalis dito, anuman ang mangyari.
Sa likod naman si Helen ay nagcast ng madaming araw na nababalutan ng mga wind magic, ang patungo sa kalaban. Napansin ito ng kalaban at nawala siya sa focus. Sa kabilang bahagi naman, balik tayo kay Jasmine, na kalaban pa din ng Alacrian soldiers. Nagcast siya ng slashing attack patungo sa kalaban. Nasalag naman ito ng kalaban, ngunit isang distraction lang pala yung ginawa ni Jasmine. Napatingin na nga lang siya sa likod nang makita na papalapit na ang isang espada sa kanyang leeg. Balik naman tayo sa laban ni Reynold. Nawala sa focus ang Alacrian soldiers at nagkaroon ng opening si Reynold na mag-unleash ng napakalakas at nagbabagang suntok sa kalaban. At boom, mala Akaino at Ace ang ganap mga lods, Noon at family, i-welcome nyo na ito. Natapos na ang matinding digmaang nagaganap sa pagitan ng ama ni Arthur at sa mga Alacrian soldiers. Napahinga ng malalim si Reynold at nakabulagta sa ibaba ni Reynold ang patay na Alacrian soldiers. Sa napakakapal na usok, may isang anino ang lumilitaw. Tila nagulat si Reynold nang makita ito. Sa paglinis ng usok, makikita natin si Arthur pala, ang lalaking nasa loob ng usok kanina. At sinabi na, itinira ko itong isang Alacrian soldiers para may makuhaan tayo ng mga information. At hinagis niya din ang flying beast at sinabi na, pati ito, pakidala na din upang mapag-aralan din. Nagulat si Arthur at napasabi ng, "What? The..." At gulat din ang naging tugon ni na Angela, Helen, Durden at Reynold nang makita nila si Arthur. Lumapit ang ama ni Arthur habang tumatawa ay napawika siya ng, "Sa tingin mo, nakalimutan kong isa ka na nga palang Lancer ngayon?" Masayang nagtatawanan din ang mga Twin Horns members. Lumipat ang eksena sa loob ng wall. Nakapasok na ang Twin Horns at ama ni Arthur sa loob. Sinalubong ng mga sundalo ang parating ng may dala ng supply. Isa sa mga nag-aasikaso ng mga supplies ang nagtataka, bakit tila may damage ang ilan sa box? Habang si Arthur ay napaisip na unang beses niya palang nakita na ang Twin Horns ay lumaban ng ganun, ng napakahusay. Dagdag pa niya na alam nila ano ang dapat gawin sa ganyang sitwasyon at nabibigyan ng diin ang bawat kahinaan at kalakasan ng bawat isa. At napatunayan niya na sa sobrang tagal na nila magkakasama, magkaka-members, ay kabisado na nila ang isa't isa. Lalo na may mga experience ang bawat isa sa kanila. Makikita naman natin ang ama ni Arthur ay busy magmando sa mga tauhan niya. Habang pinagmamasdan ni Arthur ang kanyang ama ay may sumagi sa isipan niya na gaano kaya karaming laban ang kaya pa nilang lampasan. Bago magsimula ang totoong labanan sa pagitan ng mga kalaban, napatitig si Arthur sa kabilang panig at nakita niya ang kanyang nanay at pinagmamasdan niya maiigi ito. Nakangiti ang kanyang ina habang pinagmamasdan din si Arthur. Makalipas ang ilang oras at gumabi na. Sa isang tila resto bar, papasok sa loob, nag-uusap sina Arthur, Reynold at Alice. Wika ng kanyang ama na Arthur, "Bakit tila hindi ko na maramdaman ang iyong mana core? Mukhang mas lumakas ka pa mula nung huli nating pagkikita, anak?" Nakangiting sumagot si Arthur sa kanyang ama. Matagal ko na kasing naabot ang white core stage, aking ama." Tumawa ang kanyang ama. "Narinig mo ba yun, Alice? Naabot na ni Arthur ang white core stage. Nakakatuwa naman malaman ito." Habang ang ina naman ni Arthur ay tinatawag na sila para umupo, si Reynold ay niyakap niya ang kanyang anak at sinabi, "Yan ang aking anak." At makikita naman natin na may masayang sandali na naman silang mag-ama. Nakaupo na ang lahat sa mga upuan. Si Helen at ang kanyang mga members ay masayang nag-uusap. Ganon din sina Arthur at kanyang ama at ina. Sa isip-isip ni Arthur na kailangan kong magpasalamat sa Twin Horns, lalo na kay Helen, sa paghatid-hatid ng ligtas sa aking mga magulang. Malaking karangalan ito para sa akin na makasabay sa hapagkainan ang buong members ng Twin Horns. Nagsalita ang ama ni Arthur at sinabi na, "Bibigyan naman namin ng iyong kapatid ng transmission, lalo na tuwing bumabalik kami sa Black Bend." At sinabi naman ni Arthur, "Talaga ba? Hindi naman nasabi sa akin ni Ellie yun sa akin." Dagdag pa ng ama nila na ang iyong kapatid ay nasa rebellious stage na. Tugon pa naman ng kanyang ina na, "Alam mo ba na lagi lang sagot niya na
ayos lang ako o buhay pa naman ako. Napasmawg ng muka si Arthur at sinabi na, kung nag-aalala kayo, bakit hindi niyo siya bisitahin sa kastilyo? Sa tingin, yun naman ang gustong mangyari ni Ellie kaya siya ganun sa inyo. Napatingin si Helen kila Arthur at nasabing, itinaas ang seguridad sa kastilyo kaya hindi basta-basta makakapasok sa loob doon. At ang tanging paraan lang para makapunta doon ay maka-access ka ng isang teleportation gates. At bago ka maka-access doon ay dapat nakipag-usap ka doon sa mga official doon upang payagan kang makapasok. Sumagot si Arthur at sinabi na, pero kaya ko kayong dalhin doon. Ang gagawin lang natin ay pumunta sa Black Bend na magkakasama at tapos talong tayo papunta sa kastilyo. Sumagot ang ina ni Arthur at sinabi na, ayaw naman namin na magbigay problema pa kami sa iyo anak. At tsaka may bagong transportation na at ito ay nasa ilalim ng lupa, hindi ba? Napatingin na lang si Arthur nang malungkot sa kanyang ina. Dagdag pa ni Alice na, once na magawa na yung underground transportation na yun, ay kaya naming makabisita kay Ellie ng palagian anak. Hinawakan ni Arthur ang kamay ng kanyang ina at sinabi na, pero may narinig akong report na masyadong mapanganib ang paglalakbay sa Black Bend. Nakita niyo naman di ba yung kaninang labanan? Masyadong delikado. Sumagot ang kanyang ama. Ha? Yung labanan kanina? Wala lang yun. Wala naman masyadong nasugatan sa amin. Kaya huwag kang mag-alala. Yung mga Alacrians na yan, hindi lang yan makakahawak sa akin. Napasigaw si Arthur sa inis at sinabi na, oo, sa ngayon hindi kayo nagalusan ng malubha. Pero sa susunod na, ganun di ba yun? Nilagay ni Arthur ang kanyang mga palad sa dibdib niya at sinabi na, last time, si Jasmine at Durden ang mawalan ng malay. Hindi ba? Si Ellie ay nag-aalala sa inyo at ganoon din ako sa inyo. Nagkaroon ng kaunting katahimikan sa hapagkainan. Ang atmosphere ay mas nakakakilabot. Sina Angela at Helen ay nagpaalam sa kanila at sinabi na, mukhang may nakalimutan kaming kunin na gamit dun sa carriage. Kukunin lang sana muna namin. Ay, oo nga pala. Meron ng mga mukhang dapat na natin mga kunin yun bago pa yun mawala. Sumagot naman si Durden na, saan na kaya ang ating waiter? Ang tagal naman nun. Suminyas si Helen na, dalian nyo. Kailangan natin umalis muna dito. Bumalik tayo sa pag-usap nila Arthur at kanyang magulang. Sinabi ni Alice na, Arthur, ang among responsibilidad bilang magulang at hindi nasakop ng iyong pagiging Lance. Pero gusto din naman namin makatulong dito sa nangyayaring war upang tayo ay manalo. At ginagawa din namin na tulad mo na matapos na itong war na ito. Nanginginig sa takot habang nagsasalita si Arthur na sinabing, nilalagay niyo lang ang sarili niyo sa kapahamakan. Sumagot naman ang ina ni Arthur ng, ang lahat naman ay nasa panganiba. Lalo na ang Decathlon ay nasa patinding war. Kahit ikaw, Arthur, nasa matinding panganib din. Oo, alam ko yan na nasa matinding panganib din ako. Pero kaya kong i-handle yun. Sumigaw ang kanyang ama at sinabing, tumigil ka na, Arthur. Alam mo ba kung gaano ka katakot sa sinasabi mo, ha? Ibang-iba ang sinasabi mo sa ginagawa mo, Arthur. Gusto mong ikaw lang ang nasa panganib at kami ay dapat ligtas, ha? Lalo na si Ellie, Alice at buong Decafians ay ligtas. Ginaabandona mo na ba ang among responsibilidad sa kahariang ito, ha? Oo, aking ama. Lumalaban ako sa war na ito para sa inyo, para iligtas kayo. Eh, what if hindi ba? May mangyari sa inyong masamang habang nasa mission ako, di ba? Paano na lang? Kahit si Ellie alam ang buong dahilan kaya siya nagsusumikap sa training. Kasi gusto niyang sumama sa inyo para maproteksyonan kayo. Gusto niyo bang mamatay siya tulad ni Adam? Sumagot si Reynold at sinabing, tumigil ka na, Arthur. Tama na ito. Habang nanginginig si Reynold habang sinasabi na, ang gusto ko lang naman ay ang buong pamilya natin ay ligtas. Pero gusto ko din na mamuhay tayong masaya. Mahirap ba yun? Kaya ko nga ginagawa ito dahil dun. Hindi lang Decathlon ang iyong tahanan, Arthur. Tandaan mo yan. Nakahabang sinasabi ang lahat ng ito,
makikita natin na si Reynold ay buong determinasyon na sinasabi ito. Kitang-kita sa asul na mata niya na ang lahat ng sinabi niya ay kinukumpirma. Na ayaw niyang mawala ang kanyang pamilya kahit pa nakapalit ang kanyang buhay. Ang gusto ko lang naman ay mabuhay kayo sa mas better na future, lalo na si Ellie. Napayuko na nga lang si Alice sa mga sinabi ni Reynold at samantalang si Arthur ay mas naggalit sa mga narinig niya sa kanyang ama. Umalis na ang kanyang ama at ina habang si Arthur ay naiwan doon nag-iisa sa lamesa. Habang nakapatong ang mga palad ni Arthur sa lamesa ay nabigyan niya ng napakalakas na puwersa. Kaya makikita natin na tila parang masisira ang lamesa sa pagpuwersa niya. At yun na nga mga lods, lumipat na yung mga upuan at lamesa sa itaas sa paglisa ni Arthur sa resto bar at tila may pupuntahan si Arthur na talagang magbabago ng takbo ng buong kwento. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag niyong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa YouTube channel natin at mag-follow sa Facebook page. Salamat sa panunood. See you sa next recap! Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!